Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Isa rin po ako sa masugid ninyong taga-subaybay. Naging parte na nga po ng pang-araw-araw kong buhay ang makinig palagi sa channel nyo. Sa madaling salita, hindi po kumpleto ang araw ko kapag hindi ko po napapakinggan ang boses ninyo at ang magaganda ninyong kwento. Ang tagal ko nang gustong magbahagi ng aking istorya. Subalit, ngayon lang po ako nagkaroon ng sapat na lakas ng loob. Bale, ang kwento ko pong inyong maririnig ay sarili kong karanasan nung ako ay binata pa. Bago po ang lahat, gusto ko po munang ipaalam sa lahat na hindi ko tunay na pangalan ang aking gagamitin. Ganon din ng iba pang tao nakasali sa kwentong ito. Bale, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Carlo. At ito ang aking kwento. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, ay huwag po nating kalimutang mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano na? Tumayo ka riyan. Kaninang tapang-tapang mo. Tapos ngayon hindi ka na makatayo riyan. Nakakadalawang suntok pa nga lang ako sa'yo eh. Hindi pa ako nagiinit. Para akong nag-aalborotong bulkan habang binibitiwan ang mga salitang yon. Kulang na lang ay sumabog na ako dahil sa tindi ng nararamdaman kong galit. Tahimik akong umiinom kanina sa loob ng isang resto bar nang bigla ba naman akong lapitan ng 3 lalaki at isa sa mga ito ang kumuha sa iniinom kong alak at ibinuhos sa akin. Yun ang dahilan kung bakit biglang dumilim ang paningin ko. Dumampot ako ng 2 bote at walang pag-aalinlangan ko yung inihampas sa ulo ng 2 nitong kasama. Kaagad na bumagsak ang mga ito at nawalan ng malay. Sunod kong hinarap ang mismong lalaking nagbuhos ng alak sa akin. 2 magkakasunod na suntok ang binitiwan ko sa mukha nito. Dahil doon, napaupo ito sa sahig at dumugo ang ilong at gilid ng labi. Kung tutuusin, ay kaya ko siyang patulugin sa isang suntok lang, pero hindi ko yung ginawa dahil gusto kong magkaroon pa ito ng pagkakataon na ipakita ang tapang nito para mas lalo akong ganahan. Subalit sa halip na tumayo para lumaban, nanatili itong nakahiga na siyang ikinainit lalo ng ulo ko. O ano? Ayaw mo talagang tumayo ha? Sige, bibigyan kita ng rason, hayop ka, para hindi ka na makatayo kahit kailan. Pagkasabi ko nun, ay lumapit ako sa lalaki at sinakal ko ito. Wala akong pakialam kung may mga nanonood sa akin. Nakita naman nila na hindi ako ang nagsimula. Carlo! Carlo, ano ba? Tama na yan! Kung hindi ko lang narinig ang boses na yun na tumawag sa pangalan ko, ay wala na sana akong balak na bitiwan ang lalaki hanggat hindi ito nalalagutan ng hininga. Tarantado kang animal ka. Ligtas ka ngayon. Pero sa susunod na makita ulit kita, sisiguraduhin kong yun na ang huling araw mo sa mundo. Yun ang mga binitiwan kong salita sa mukha nito bago ako tumayo at lumapit sa taong kadarating lang. At yun ay walang iba kundi si Adolfo, ang aking ama. Pa, nandito ka na pala. Akala ko hindi ka na darating eh. Hindi ko na natapos ang iba ko pang sasabihin dahil biglang dumapo ang kamao nito sa pisngi ko. Hindi ko yun inaasahan, kaya hindi ako nakailag. Balak pa sana nitong ulitin yun, subalit pinigilan nito ni Tita Helena
stepmother ko. Tama na! Tama na, Adolfo! Ano ba? Hindi ito ang tamang lugar para pairalin mo ang init ng ulo mo. Mag-usap kayo na maayos. Sigurado ako may dahilan si Carlo kung bakit niya ginawa ito. Hayaan niyo po siyang magalit. Wala rin naman silbi kahit magpaliwanag ako sa kanya. Tumahimik ka! Ang mabuti pa, ayusin mo tong gulong ginawa mo at umuwi ka na sa bahay ngayon din. Doon tayo mag-uusap. Yun ang mga katagang iniwanan nito bago naglakad palabas sa lugar na yon. Naiwan akong puno ng hinanakit ang mga mata habang sinusundan sila ng tingin. Matagal nang mainit ang dugo nito sa akin, pero ito ang unang beses na sinaktan niya ako at hindi ko yun matanggap. Masakit para sa akin na kaya niya akong saktan, samantalang ako hindi ko yung kayang gawin. Malaki pa rin ang respeto ko sa kanya kahit matagal nang hindi maayos ang relasyon namin dalawa. Bagamat nagdadalawang isip, nagdesisyon pa rin ako na sundin ang sinabi ng papa ko. Bago ako umalis sa lugar na yon, ay nag-iwan muna ako ng sapat na halaga bilang kabayaran sa perwisyong naidulot ko. Mula roon, nagmaneho ako ng mahigit kumulang 15 minutos bago narating ang tapat ng bahay namin. Pagbaba ko sa sasakyan ay bigla akong binalot ng lungkot habang nakatingin sa pintuan. Noong panahong buhay pa si Mama, kapag alam niyang dumating na ako, ay kagad siyang tatakbo palabas at sasalubungin ako ng yakap. Isa sa dahilan kung bakit mas pinili kong umalis sa bahay na yon ay dahil gusto kong takasan ang lungkot na nararamdaman ko. Kahit saan sulok kasi ako tumingin, siya ang naaalala ko. 5 taon na ang nakalipas simula nang mawala siya. Subalit nandito pa rin sa dibdib ko ang sakit. Hindi ko pa rin matanggap na wala na ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nandito ka na pala, Carlo. Tara na sa loob. Hinihintay ka ng papa mo. Kung hindi ko pa narinig ang boses na yon ni Tita Helena, ay hindi ko mamamalayan na nakatayo pa rin pala ako sa labas. Walang imik na nilampasan ko lang siya at naglakad ako papasok. Sa sala ako dumiretso dahil alam kong naroon si Papa. Pagkalapit ko sa kanya, ay kagad niya akong sinalubong ng suntok. Sa pangalawang pagkakataon, ay natamaan na naman ako sa muka. Kaya mo ba ako pinapunta ron, ha? Para ipahiya? Ang akala ko pa naman, kaya gusto mo akong makausap dahil gusto mo magkaayos tayo. Tapos ganun lang palang maaabutan ko. Pinunasan ko muna ang dugo na kumawala sa gilid ng labi ko bago ako nagsalita. Pa, hindi ako nagsimula ng gulo kung yun ang inaakala mo. Pero hindi ko ipapaliwanag kung ano nangyari. Alam ko namang ako pa rin ang lalabas na masama kahit na anong sabihin ko sa inyo. At kasalanan ko pa ngayon kung bakit ganyan ang tingin ko sa'yo. Ilang gulo na ba ang pinasok mo, ha? Ilang tao na ba ang nabugbog mo dahil dyan sa pagiging barumbado mo? Lahat na lang idinadaan mo sa init ng ulo. Gulo rito, away doon. Mapagsalitaan ka lamang ng hindi maganda, mananapak ka na. Masagi ka lang ng konti, parang gusto mo nang pumatay ng tao. Ganyan na lang ba palagi ang gagawin mo? Kung pinapunta niyo lang po ako rito para sermonan, mabuti pang umalis na lang ako. Ayan! Diyan ka magaling. Sa tuwing pinagsasabihan kita, wala ka ng ibang ginawa kundi ang umalis at talikuran ako. Ang hilig mong gumawa ng gulo, pero ayaw mong ipamumukha sa iyo ang pagkakamali mo. At dyan din naman kayo magaling eh, sa pagpuna sa mga mali ko. Sa bagay, kailan ba ako may ginawang tama para sa inyo? Lahat naman ng gawin ko, puro mali sa paningin mo. Ni minsan ba, pinakinggan niyo mga paliwanag ko?
Hindi naman, di ba? Huwag mo akong baligtarin dito, Carlo. Gusto kong itama mo ang mga pagkakamali mo. Dahil ayoko na habang buhay kang ganyan. Hindi ka na bata. 30 anyos ka na. Masama bang gustuin kong makita ka nagsisikap para sa sarili mo kaysa mabalitaan palagi na meron kang taong napa-ospital? Sabihin niyo na lahat ng gusto niyo sabihin. Wala akong pakialam. Hindi mo ba ako naiintindihan, ha, Carlo? Tumatanda na ako. May mga nararamdaman na ako sa katawan. Minsan nga gusto ko na lang matulog maghapon. Pero paano ko gagawin yun kung wala mag-aasikaso sa negosyong pinaghirapan ko? Dahil yung tao na dapat nakatuwang ko, mas pinili pang umalis at maghanap palagi ng gulo kaysa sa tulungan ako. Mas piniling umalis? Sa tingin nyo, bakit ako umalis? Umalis ako dahil pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Simula nang mawala si Mama, ni minsan ba tinanong mo man lang ako kung kumusta ako? Hindi, di ba? Puro ka trabaho, trabaho, trabaho. Tapos isang araw nabalitaan ko na lang na may bago ka na pala. Sa tingin mo ba hindi masakit para sa akin yun, ha? 1 taon pa lang. 1 taon. Nagawa mo na agad siyang palitan. At sa kaibigan pa talaga niya. Minsan tuloy hindi ko magawang mag-isip ng hindi maganda. Na baka dati na kayo may relasyon. At matagal niyo nang niloloko si Mama. Isa na namang malakas na suntok ang nagpatumba sa akin. Tumama yun sa kanan kong pisngi. Wag mo akong pagsasalita ng ganyan, ha? Dahil hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko nung nawala ang mama mo. Halos isubsob ko ang sarili ko sa trabaho para lang malibang at hindi ko maramdaman ang sakit. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit ganun kabilis mo lang siya pinalitan? At bakit sa kaibigan pa niya mismo? Ano ba nakita mo sa babaeng yan? Para pagpalit si Mama ng ganun-ganun na lang. Ayusin mo ang pananalita mo, Carlo. Huwag mong binabastos ang tita Helena mo. Tinatanong mo kung bakit siya. Dahil siya dumamay sa akin noong mga panahong nagluluksa ako. Kung ganun, mas mabuti pa pala kayo dahil nakahanap kayo ng dadamay sa inyo. Samantalang ako hanggang ngayon, mag-isa ko pa rin hinaharap ang lungkot at sakit. Tama na yan. Tama na. Ano ba naman kayo mag-ama? Sa tingin niyo ba ay matutuwa si Glenda kapag nakita niya kayo nag-aaway? Baka mamaya niyan ay bumangon pa sa hukay yun para lang pagbatiin kayong dalawa. Adolfo, pakinggan mo muna ang paliwanag ni Carlo bago ka magalit sa kanya. At ikaw naman, Carlo, huwag mong sabihin na mag-isa ka na lang. Nandito kami ng papa mo. Pwede ka naman bumalik dito kahit na anong oras. Hindi na kailangan. Sanay na akong mag-isa. Kung wala na kayong sasabihin, aalis na ako. Hindi ka aalis hanggat hindi ko sinasabi. Naudlot ang gagawin ko sanang pagtalikod dahil sa sigaw na yun ni Papa. Tumingin ako sa kanya at sinalubong ang galit niyang mga mata. Aalis ako kung gusto ko at wala ka magagawa. Talaga bang matigas ka, ha? Tignan natin ang tapang mo. Sige, umalis ka. Pero itong tatandaan mo, sa oras na lumabas ka sa pamamahay na ito, kakalimutan ko ng anak kita. Alam mo ba kung anong ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, wala ka nang makukuha sa akin, kahit ni singkong duling. Sa halip na mabahala sa sinabi nitong yun, ay napailing na lang ako. Kasunod nun, ay dinukot ko ang susi ng kotse sa bulsa ng suot kong pantalon at inihagis yun sa harapan nito. Matagal mo nang ipinaramdam sa akin na wala akong ama. Kaya gawin mo kung anong gusto mong gawin. Wala akong pakialam. Pagkasabi ko nun, ay walang lingon akong naglakad palabas ng bahay. Sumakay na ako ng taxi, pauwi sa tinutuluyan kong apartment. Iniwan ko na ang kotseng dala ko kanina. Sa kanya kasi galing yun. Bigay niya nung ika-21st birthday ko. Nang makauwi ako, ay saka ko na lang naramdaman
ang tama ng alak na ininom ko. Pagdantay ng likod ko sa higaan, ay agad akong nakatulog. Kinabukasan, maaga akong gumising para maligo at mag-empake. Bala kong pumunta sa Bicol kay Lolo Ambo, tatay ni Mama. Pupunta ko ron para magpalamig ng ulo at para makapag-isip-isip na rin. Babalik na lang ako kapag handa na akong harapin ulit si Papa. Sa ngayon, magpapakalayo-layo muna ako nang hindi niya nalalaman. Bago sumapit ang alas 8, ay nasa sakayan na ako ng bus papuntang Bicol. Wala pang ganong pasahero sa loob ng bus na sinakyan ko, kaya ilang minuto pa akong naghintay. Yun ang unang beses na sumakay ako sa pampublikong transportasyon, kaya hindi ako sanay. Naging kainip-inip sa akin ang bawat pagpatak ng minuto. Nang hindi makatiis, ay tinawag ko ang konduktor at tinanong kung pwedeng bayaran ko na lang ang mga bakanting upuan para makaalis na kami. Hindi ko naman intensyon na magmukhang mayabang. Sadyang ayaw ko lang maghintay pa ng matagal. Kinausap muna ng konduktor ang driver at nang pumayag ay kagad akong nagbayad. Makalipas ang ilang segundo ay nagsimula na kaming umusad. Alam kong aabutin ng ilang oras ang biyahe, kaya naman nagdesisyon akong umidlip na muna. Dahil may hangover pa, kaagad akong hinila ng antok. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Basta nagising na lang ako dahil naramdaman kong bigla kaming huminto. Ilang sandali pa, 2 holdapper ang nakita kong pumasok. Parehong may hawak na patalim ang mga ito. Napailing na lang ako dahil sa isiping mukhang mapapasabak na naman ako. Ito ang hindi alam ni Papa. Ang akala niya, ako ang naghahanap ng away. Ang hindi niya alam, gulo ang lumalapit sa akin. Lahat ng gusot na kinasangkutan ko, hindi ako ang nagsisimula. Totoong mabilis lang talagang uminit ang ulo ko, pero ni minsan ay hindi ako nagsimula ng away. Sa kabila ng tensyon na namuo sa loob ng bus, nanatili pa rin akong kalmado habang pinanonood kung paano nila takutin ang ibang pasahero para magbigay ng pera. Nang hindi ko na matiis ang pananakot ng dalawa, ay inagaw ko ang kanilang atensyon. Hoy, mga kunehong ampaw! Ang lalaki ng mga katawan nyo. Ang babatugan nyo magbalat ng buto. Hindi na ba kayo nahihiya? Nang marinig ng dalawa ang sinabi kong yun, ay isa sa mga ito ang lumapit at itinutok sa akin ang hawak na patalim. Sa halip na makaramdam ng takot, ngumisi lang ako. Halatang nainis ang lalaki. Inambahan ako nito ng saksak, subalit bago pa man dumantay sa katawan ko ang talim nun, ay mabilis ko nang nahawakan ng braso at kamay nito at pinilipit yun. Napasigaw ito sa sakit at nabitiwan ang hawak na patalim. Inikot ko papunta sa likuran ng kamay nitong hawak ko, kaya mas lalo itong napangiwi nang dahil sa labis na sakit. Umatake pa sa akin ang isa nitong kasama, kaya itinulak ko ang lalaki pasalubong sa kanya. Dahil sa ginawa kong yun, ay parehas silang bumagsak, kaya nagkaroon na ako ng pagkakataon na makalapit. Hindi pa man tuluyang nakakatayo ang isa sa kanila, ay binigyan ko na kagad ito ng isang malakas na suntok sa panga. Muli itong bumagsak at hindi na muling nakabangon. Sunod kong hinarap ang isa pa nitong kasama na ngayon ay nakatayo na at may hawak pa ring patalim. Hindi muna ito umatake. Sa halip ay nagpakitang gilas muna ito at pinaglaruan ang hawak na kutsilyo. Pinagpasapasahan ito yon sa dalawa nitong kamay. Oo na, magaling ka na. Pwede bang tapusin na natin to? Gusto ko pang matulog eh. Istorbo kayo. Nang marinig ang sinabi kong yon, ay nagsimula itong umatake.
bawat pag-ilag ko sa atake nito ay nagpapakawala naman ako ng suntok sa muka at katawan nito. Nakarating kami hanggang sa pinakadulo ng bus at doon na ito bumagsak matapos kong patamaan ng kamao sa ilong. Bala ko pa sanang paulanan ng magkakasunod na suntok ang mukha nito. Subalit bigla itong nagmakaawa at sinabing hindi na umano nito uulitin ang ginawa. Anak ng putya! Ang tapang-tapang mo kanina, magmamakaawa ka? Sige, ibalik nyo sa kanila mga kinuha nyo at umalis na kayo ngayon mismo. Dalhin mo na rin yung kasama mo. Kaagad nitong sinunod ang sinabi ko na yon. Ibinalik nito sa mga pasahero ang mga pera at gamit at pagkatapos ay hinila nito pababa ng bus ang walang malay nitong kasama. Hayaan niyo na po sila. Nadala na mga yan. Kaya sigurado ako na hindi na sila uulit. Tara na, umalis na tayo. Yun ang sinabi ko sa driver nang mapansin kong ayaw pa rin itong paandarin ng bus. Tumingin ito sa akin at tumango. Nang magsimula kaming umusad, ay saka lang ako bumalik sa kinauupuan ko kanina. Muli akong sumandal at pumikit. Kalat na ang dilim sa paligid nang makarating kami sa terminal ng Bicol. Yun ang unang beses na nakapunta ko sa lugar na yon. Kaya naman, kinailangan ko pang magtanong-tanong kung saan ang sakayan ng jeep papuntang Sitio Macabebe. 5 katao ang napagtanungan ko at lahat sila ay iisa ang sagot. Ayon sa kanila, wala na raw umanong bumabiyahing sasakyan papunta sa lugar na pupuntahan ko dahil napapabalita raw kasi na maraming kababalaghan ang nangyayari doon. Pinayuhan pa nga nila ako na wag na lamang tumuloy para sa aking kaligtasan. Bagamat hindi naniniwala, wala akong mapagpilian kung hindi ang maghintay muna sa terminal at nagbabaka sakali na baka may masakyan. Naging nakakabagot sa akin ang pagtakbo ng bawat minuto dahil bukod sa tahimik ay halos wala na rin akong makitang tao sa paligid maliban na lamang sa isang babaeng nakaupo sa gilid mismo ng kalsada. Nakayuko ang ulo nito at halatang umiiyak dahil yumuyug-yug-yug ang balikat. Para bang may sariling isip ang mga binti ko dahil natagpuan ko na lamang ang aking sarili na naglalakad papalapit sa kanya. Miss, excuse me. Ayos ka lang ba? Halatang hindi inaasahan ng babae ang presensya kong yon dahil napansin kong natigilan ito sa pag-iyak. Maya-maya pa ay pinunasan muna nito ang mga luha bago nag-angat ng muka. Ikaw pala? Ako naman ang natigilan dahil sa sinabi nitong yun. Nakapagtatakang kilala niya ako, samantalang sigurado ko na yun ang unang beses naming pagkikita. Teka, kilala mo ko? Hindi, pero isa ako sa mga pasaherong iniligtas mo kanina sa kamay ng mga hold-upper. Ganun ba? Akala ko naman kilala mo ako. Kaya nagtataka ako eh. Maraming salamat nga pala sa ginawa mo kanina ha. Naibalik ang mga ninakaw sa amin dahil sa'yo. Ang akala ko talaga ay matatangay na nila ang sahod kong 1 taon kong pinagpaguran. Buti na lang at hindi yun nangyari. Kaya salamat talaga sa'yo. Kung sino ka man. Wala yun. Maliit na bagay. Kahit sino naman siguro, gagawin din ang ginawa ko eh. Yung ginawa mo sa kanila kanina, kung tutusin, kulang pa nga yun eh. Kung naging lalaki lang ako, nako, bugbog sarado talaga sa akin ang mga batugan na yun. Baka dila lang nila ang walang latay. Kaya, pasalamat talaga sila at naging babae ako. Nang mga sandaling yon, hindi ko alam kung maaawa pa rin ako sa babae o matatawa.
Hindi ko kasi inaasahan na madaldal pala ito. Ah, mabuti na lang pala at naging babae ka, no? Dahil kung hindi, baka mamaya yan mas basagulero ka pa sa akin. Teka, ibig mo sabihin basagulero ka? Ah, hindi. Pero lapitin kasi ako ng gulo. Kaya yun, madalas ako mapasabak. Ibig sabihin, sanay na sanay ka pala sa mga bakbakan. Kaya palang galing makipaglaban kanina. Ah, hindi naman. Medyo marunong lang. Ah, siya nga pala. Bakit ka ba umiiyak? Biglang naglaho ang masayang aura ng babae matapos nitong marinig ang tanong ko. Pasensya ka na, miss, kung natanong ko ha. Baka iniisip mo masyado akong feeling close sa'yo ha. Okay lang, kalimutan mo na lang yun. Huwag mo na lang sagutin. Nag-aalala kasi ako sa nanay ko. Pagkasabi nito nun, ay muli na naman itong humikbi. Ah, miss, pwede ko bang malaman kung ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam eh. 3 buwan na kaming walang komunikasyon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang niyang hindi sinasagot ang mga tawag at text ko. Wala ba siyang nabanggit sa'yo na kahit na ano, bago siya hindi nagparamdam? Wala eh. Kaya nga sobra na ako nag-aalala sa kanya. Malapit lang ba rito ang bahay niyo? Gusto mo ba na samahan kita? Gabi na eh. Baka mamaya niyan, may makasalubong kang siraulo sa daan. Yan nga ang isa ko pang problema. Wala akong masakyan papunta sa amin. Sinasabi nila na wala na raw bumabiyahing sasakyan papuntang Sitio Macabebe. Ha? Sitio Macabebe baka mo? Aba, dun rin ako papunta eh. Oo, taga dun ako. Teka, ang mo sabihin na dun ka rin pupunta. Ganun na nga. Kaso sabi nga sa akin ng mga napagtanungan ko, wala na raw bumabiyahing sasakyan papunta ron. Sigurado ka ba dun ka pupunta? Doon ako ipinanganak at lumaki. Halos lahat ng tao ron ay kilala ko. Pero ikaw, ngayon lang kita nakita. Kasi hindi naman ako taga ron. Dadalawin ko lang ang lolo ko. Baka kilala mo siya. Ambo ang pangalan niya. May kilala akong Ambo ang pangalan. Pero hindi ako sigurado kung pareho tayo ng Ambo na tinutukoy. Sa bagay, baka nga magkapangalan lang. Pero teka, miss, hindi ba taga ron ka? Dati pa ba na wala talagang bumabiyahing sasakyan papunta sa inyo? Hindi ah. May mga tricycle at jeep na dati nang bumabiyahe papunta ron. Kaya nga, madali lang sa amin dati magpabalik-balik dito sa bayan. Hindi ko alam kung kailan pa nagkaganito. Mas lalo tuloy akong kinakabahan para kay nanay. Teka. Malayo ba ang Sitio Macabebe mula rito? Medyo may kalayuan din. Dead end na kasi ang lugar namin. Umaabot ng mahigit 1 oras ang biyahe sa jeep. Kung maglalakad tayo, sa tingin mo, gaano katagal tayo bago makarating doon? Ha? Maglalakad? Sigurado ka ba? May 2 tayong pagpipilian. Una, manatili rito at maghintay sa wala. Pangalawa, maglakad ng malayo pero tiyak naman na makakarating tayo. Gusto mo makita ang nanay mo, di ba? Ngayon na ba? Oo, pero pwede rin namang mamayang madaling araw. Ikaw, kung anong gusto mo. Ngayon na? Anong oras na ba? 9:00? Mga 12:00 siguro. Nandun na tayo. Kung ganun, tara na. Akin na ang bag mo. Ako na magdadala niyan. Wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Ayos lang. Ikaw na rin ang nagsabi na malayo ang pupuntahan natin. Baka mapagod ka, lalo na kung may bitbit kang mabigat. O sige, sabi mo eh. Tara na. Ayos. Saan ba tayo? Itinuro ng babae ang isang kalsadang paliko na nasa hindi kalayuan. Kasunod nun ay nagpatiuna na itong maglakad. Ako naman ay tahimik lang na sumunod sa kanya.
Makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakad, ay niyaya ko muna siyang magpahinga saglit. Rinig ko kasi na hinihingal na siya. Teka. Pahinga muna tayo kahit 5 minuto lang. Nakakapagod maglakad eh. Lubak-lubak kasi ang daan. Oo nga eh. Ano, ayos ka lang ba? Oo naman. Ikaw nga ang hindi mukhang okay. Hingal na hingal ka na eh. Kaya mo pa ba? Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako hinihingal sa pagod. Pero nandito na tayo eh. Malayo-layo na rin ang nilakad natin. Alangan namang umatras pa ako. Kung hindi mo na talaga kaya, sabihin mo lang. Bubuhatin na lang kita. Natawa ang babae dahil sa sinabi kong yun. Nagbibiro ka ba? May dala ka na nga 2 bag tapos bubuhatin mo pa ako. Baka naman ikaw ang sumuko niyan. Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Naglaho ang ngiti nito nang makitang seryoso ko. Saglit na nagtama ang mga mata namin at kagad din namang lumambot ang ekspresyon ng mukha ko nang makita kong parang bigla siyang natakot sa akin. Ang seryoso ko ata masyado. Nakakatakot ka pala magseryoso. Para kang mangangain ng buhay. Natakot ka ba? Pasensya na ha. Medyo lang naman. Pasensya na ulit ha. Hindi ko intensyon na takutin ka. Ayos lang yun. O siya, tara na. Malayo pa lalakarin natin. Wala pa tayo sa kalahati. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay nauna na ulit itong maglakad. Ako naman ay binuhat ko muna ang 2 bag na ibinaba ko kanina bago ako sumunod sa kanya. Dahil nakakabingi ang katahimikang namamayani sa amin, kaya naisipan kong magtanong sa kanya. Nabanggit mo kanina na nagtatrabaho ka sa syudad. Ilang buwan ka nang hindi nakakauwi rito? Simula nang umalis ako. Ngayon lang ulit ako nakauwi. Bali, siguro mga 7 buwan na. Aba, matagal-tagal na rin pala no. Mabuti at natitiis mong maiwalay sa nanay mo ng ganong katagal. May contact naman kasi kami sa isa't isa. Kahit malayo ako, palagi pa rin kami nagkakausap sa telepono simula nang umalis ako. Nitong nakaraang 3 buwan lang kami nawalan ng komunikasyon. Matagal na rin ang 3 buwan na hindi kayo nagkakausap. Hindi mo ba naisipang umuwi kagad para alamin kung ano na nangyayari? Kung ako lang ba ang masusunod matagal na sana akong umuwi. Ang kaso, kailangan ko pa maghintay na makahanap sila ng ipapalit sa akin bago ako pinayagan. Matanong ko lang, ano ba ang trabaho mo sa syudad? Caregiver ako. Isang matandang na stroke ang inaalagaan ko. Buti at kinaya mo. Hindi madaling trabaho ang ganyan. Mahirap mag-alaga ng bata, pero mas mahirap mag-alaga ng matanda. Wala namang madaling trabaho At isa pa, kailangan ng pera, kaya kailangan magtiyaga. Kung hindi nga lang ito nangyari, wala pa sana akong balak umuwi. Ang balak ko kasi, mag-ipon ako. At kapag may sapat na akong ipon, kukunin ko na si nanay pagkatapos niyang manganak. Ha? Buntis siya? Oo, sa pangalawang lalaki. Matagal na kasing patay ang tatay ko. 15 anyos pa lang ako nang mamatay siya. Nitong nakaraang taon lang, may nakilala si nanay, taga-bayan. Pero binuntis lang siya at iniwan pagkatapos. Kaya yon, may naiwang malaking responsibilidad sa amin. Kaya ka umalis at nagtrabaho, ganun ba? Ganun na nga, tama ka. May malaking responsibilidad kaming kakaharapin, kaya kailangan ko maghanap ng pera. Kailangan kumayod. Hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang si nanay. Ang swerte ng nanay mo sa'yo. Halatang mahal na mahal mo siya. Oo naman, nanay ko yun Kung hindi dahil sa kanya, wala sana ako sa mundong ito. Teka lang, bakit ba puro tungkol sa akin ang tanong? Ikaw naman na magkwento. Nako, malungkot ang buhay ko.
Baka hindi mo gustuing malaman. Asos, itsura mo pa lang. Halatang hindi ka galing sa mahirap na pamilya. Kaya sigurado akong masaya ang kwento ng buhay mo. Sige na, magkwento ka na. Bakit kapag mayaman ba ang isang tao, masaya na kagad ang buhay? Aba oo syempre. Wala kayong problema. Marami kayong pera eh. Mali ka dun. Hindi lahat ng may pera masaya. May mga bagay na hindi kayang bilhin at ibalik ng pera. Katulad ng ano? Katulad ng buhay ng isang tao. Napahinto sa pagakbang ang babae at tumingin sa akin. Halatang nabasa kagad nito kung ano ang gusto kong tukuyin. Pasensya ka na sa mga nasabi ko Kaya ko lang naman nasabi yun dahil kaming mahihirap. Pera ang pinaka-problema namin. Kayong mayayaman, marami kayong pera. Kaya akala ko wala na kayong problema. Ay, bakit ba ang hina kong mag-isip minsan? Pasensya ka na talaga Ano ka ba? Ayos lang. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. O ano, malayo pa ba tayo? Medyo malayo pa. Bakit, pagod ka na ba? Akin ang bag ko. Ako naman ang magdadala. Hindi. Naitanong ko lang. Magdadalawang oras na rin kasi yata tayo naglalakad eh. Mga 1 oras pa siguro bago tayo makarating doon. Grabe. Ang layo nyo pala talaga sa bayan, no? Mabuti na lang at maliwanag ang buwan. Kahit papano, maliwanag din ang dinadaanan natin. Oo nga Kung mag-isa lang siguro ako, baka kanina pa ako inimatay dahil sa takot na nararamdaman ko. Ha? Natatakot ka? Malamang. Tignan mo naman, hating gabi na. Tapos, tayong dalawa lang ang tao. Puro puno pa ang dinaraanan natin. Hindi ko lang ipinapaalata, pero nakakatakot naman talaga. Saan ka ba natatakot? Sa akin? O sa lugar? Siyempre sa lugar. Kung takot ako sa'yo, hindi sana ako pumayag na maglakad kasama ka. At isa pa, hindi ka naman mukhang masamang tao Iniligtas mo nga kami kanina, hindi ba? Mabuti na lang pala at mabait talaga akong tao, no? Kaya ikaw sa susunod, huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino. Lalo na kapag hindi mo pa kilala. Babae ka pa naman. Parang gusto ko na tuloy matakot sa'yo dahil sa sinabi mong yan. Hindi, biro lang. Tatandaan ko yung sinabi mo. Mabuti naman kung ganun. Pero totoo ba talagang natatakot ka? Parang wala namang nakakatakot sa lugar na to Para sa'yo, wala. Pero para sa akin, sobrang nakakatakot ang maglakad ng ganitong oras. Pakiramdam ko, may bigla na lamang lalabas mula sa kung saan at aatakihin tayo. Naniniwala ka ron sa sinasabi nila na maraming kababalaghan ang nangyayari dito sa lugar nyo? Ayoko sanang maniwala Pero iba rin kasi ang pakiramdam ko. At isa pa, kung hindi totoo yun, bakit wala nang dumadaang sasakyan dito? Para bang binura na sa mapa ng Bicol itong lugar namin. Sa bagay, tama ka. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman kita pababayaan kung sakaling magkatotoo yung iniisip mo. Maraming salamat Ay teka, ano nga palang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap. Halos naikwento ko na sa iyo ang buong buhay ko, pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Oo nga pala, no? Ako si Carlo. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako naman si Nadine. Nice to meet you, Nadine. Ikinagagalak din kitang makilala, Carlo. O siya, tara na. Para makarating na tayo kagad. Gusto ko na makita si nanay Nang muli kaming magpatuloy sa paglalakad, ay namayani na naman ang nakakabinging katahimikan sa pagitan naming dalawa. Alulong ng aso mula sa hindi kalayuan ang sumunod na bumasag sa tahimik na paligid. Nakakatakot naman ang alulong na yun. Alulong lang ng aso yun. Teka, nandito na ba tayo? Oo, paglampas natin ng sementeryo. Yun na yun.
Napalingon ako sa paligid matapos kong marinig ang sinabi niya na yon. Doon ko lang napansin na may mga puntod nga sa kanang bahagi ng daan. Nagpatuloy kami sa paglalakad at makalipas ang ilang sandali ay nakarating na kami sa aming destinasyon. Alam mo ba kung saan ang bahay na pupuntahan mo? Kung hindi, sa amin ka na muna tumuloy. Bukas ka na ng umaga magtanong-tanong. Sasamahan kita. Mas maganda nga siguro kung bukas na lang ng umaga, no? Hating gabi na eh. Nakakaya naman kung manggigising pa ako para lang magtanong-tanong. Yun na nga eh. Kaya sa bahay ka na muna magpalipas ng gabi. O sige. Salamat. Naglakad ulit kami ng mga 3 minuto bago kami huminto sa tapat ng isang bahay na yari sa pawid. Sunod-sunod na kumatok si Nadine. Subalit nang walang sumagot mula sa loob, ay kusa na nitong binuksan ang pinto. Madilim sa loob nang pumasok kami at halos wala kaming maaninag. Nay? Nay, ako to. Nasaan ka? Wala yatang tao na din ah. Sigurado ka bang bahay niyo to? Oo naman, dito ako lumaki. Kabisado ko ang bawat sulok nito kahit madilim. Hindi ko alam kung bakit wala si nanay. Sandali lang ha. Magsisindi lang ako ng lampara. Saglit na umalis sa tabi ko ang babae. Bagamat madilim at walang maaninag, naramdaman ko pa rin na sa kanang bahagi ng bahay ito naglakad dahil sa langit-ngit ng papag sa saig. Maya-maya pa ay may suminding lampara sa gawing yon. Pasensya ka na ha, kung ito lang ang ilaw namin. Walang problema. Kahit madilim ayos lang sa akin. Baka kasi mamaya, hindi ka sanay dahil hindi ka naman taga rito. Hindi ako sanay, oo. Pero hindi naman ako maarting tao eh. Hindi na muling umimik ang babae. Sa halip, isinabit nito sa dingding ang hawak na lampara. Lumiwanag ang buong bahay dahil doon. Habang inililibot ang tingin sa paligid, napukaw ang atensyon ko sa kung anong bagay na nakasabit sa may bintana. Nilapitan ko yun at nang hawakan ko ay doon ko lang nalaman kung ano yun. Bawang at asin? Teka, para sa mga to? Naglakad muna papalapit sa akin ng babae at tinignan kung ano ang tinutukoy ko bago sumagot. Hindi ko rin alam eh. Wala pa naman ito rito nung umalis ako. Magsasalita pa sana ako, subalit naudlot yun dahil may narinig kaming sigaw mula sa labas. Nagkatinginan kaming dalawa at pagkatapos ay sabay kaming lumabas ng bahay. Naulit ang nangyaring pagsigaw at doon ko nalaman na galing yun sa pang-apat na bahay mula sa bahay ni Nadine. Teka, tignan mo. Tao ba yung nasa bubong? Itinuro nito ang isang bulto na nasa ibabaw ng bubong ng nasabing bahay. Sinipat ko yung mabuti at sa tulong ng liwanag ng buwan ay natiyak ko na katawan nga ng tao ang nakikita namin. Nakadipa yun sa itaas ng bubong at tila may kung anong sinisilip sa loob ng bahay. Dahil sa patuloy pa rin na pagsigaw ng babaeng nasa loob ng bahay, kaya nagdesisyon na akong kumilos. Pumasok ka na muna sa loob ng bahay ah. Huwag kang susunod sa akin. Doon mo na ako hintayin. Yun ang mga katagang binitiwan ko kay Nadine bago ko siya iniwan. Naglakad ako papalapit sa pang-apat na bahay at nang ilang hakbang na lang ako ay doon na ako sumigaw para kunin ang atensyon ng taong nasa itaas ng bubong. Hoy! Humag! Anong ginagawa mo riyan ha? Nagtagumpay naman ako sa gusto kong mangyari. Subalit hindi ko inaasahan ang itsura nito nang tumingin sa akin. Katawan ng tao, pero mapupula ang mga mata nito. May matutulis na mga ngipin at mahaba ang dila. Tumayo ito at iniisang talon ang pagitan naming dalawa. Higit pa palang nakakatakot ang itsura nito sa malapitan dahil parang balat ng unggoy ang balat nito dahil mabalahibo. Bukod doon,
matutulis at mahahaba ang mga kuko nito sa kamay at paa. Nang mga sandaling yun, pakiramdam ko ay tinakasan ako ng katapangan sa katawan dahil sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kaba at hindi makapag-isip ng maayos kung ano ang dapat kong gawin. Mas lalo akong nabahala nang mula sa kung saan ay may dalawa pang kapareho nito na sumulpot. Baka sa kanilang mga itsura ang pagkasabik na lantakan ako. Nang magsimula silang lumapit ay dahan-dahan ako napaatras. Nag-iisip kung sa paanong paraan makakatakas. Kahit tumakbo ako, hindi ako makakalayo. Nagpatuloy ako sa pag-atras hanggang sa makarating ako sa tapat ng bahay ni Nadine. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalaga. May bitbit itong isang garapon. Lumapit siya sa akin at isinaboy sa 3 nilalang ang laman ng garapon na hawak nito. Nakita ko kung paanong para silang napapaso matapos matamaan ng asin. Bawat parte ng katawan nila ay biglang umuusok kapag natatamaan. Tara na! Pumasok ka na dito, dali! Pagkasabi nun, ay hinawakan niya ako sa kamay at hinila papasok sa bahay. Pambihira! Anong mga nilalang ngayon? Hindi ko rin alam. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Pero paano mo nalaman? Natakot sila sa asin. Dahil dito, malamang dahil sa kanila, kaya nagsabit ng ganito si nanay para pangontra. Ang tinutukoy ni Nadine ay ang asin at bawang na nakasabit sa may pintuan. Katulad ng nakita ko kanina sa may bintana. Magsasalita pa sana ako, subalit naudlot yon dahil may sunod-sunod na bumagsak sa bubong. Kasunod nun, matutulis na mga kuko ang nakita naming tumagos doon at pilit na sinisira ang pawid. Halata sa kilos ng mga ito ang pagiging agresibo na sirain ang bubungan para makapasok. Mukhang hindi sila aalis. Anong gagawin natin? Nakapagtataka. Kanina, halos ayaw nila akong atakihin. Pero matapos mo silang sabuyan ng asin, bigla silang naging agresibo. Hindi ko alam kung tama ang hinala ko. Pero sa tingin ko, hinintay lang nila na tayo ang unang umatake. Ano nang gagawin natin? Wala na kaming asin. Ubus na. Hindi asin ang kailangan natin. May armas ka ba rito? Armas? Kutsilyo lang ang meron dito eh. Pwede na yan. Akin na. Teka lang. Kukunin ko. Natatarantang umalis ang dalaga. At nang bumalik ito, ay may dala ng kutsilyo. Kaagad ko naman yung kinuha. Maghanap ka na mapagtataguan mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, ha? Pero paano ka? Baka hindi mo sila kayanin. Kung mamamatay lang din ako ngayong gabi, mas gusto kong mamatay na lumalaban. Sige na, magtago ka na. Malapit na silang makapasok. Bilisan mo! Nang umalis na si Nadine para magtago, ay isa-isa kong kinuha ang mga bawang at asin na nakasabit. Nilapitan ko rin ang lamparang nakasindi at pinatayon. Pumuesto ko sa isang sulok at hinintay silang makapasok. Nang magtagumpay silang matuklap ang bubong ng bahay, ay biglang nagkaroon ng liwanag sa loob dahil pumasok naman ang sinag ng maliwanag na buwan. Sabay-sabay tumalon papasok ang 3 halimaw at nang makita ko ay kagad kong inihagis sa kanila ang hawak kong bawang at asin. Pagkatapos nun ay tumakbo ako papunta sa madilim na parte ng bahay at doon ko sila hinarap. Hindi ako umatake. Hinintay ko lang kung sino ang lalapit. Tsaka ko iwinasiwas ang hawak kong patalim. Isa sa mga ito ang nagtagumpay na masunggaban ako sa kaliwang braso ko, kaya napangiwi ako sa sakit. Para makawala, binitiwan ko ang hawak kong patalim at sinalo ko yun gamit ang isa kong kamay. Nang mahawakan ang armas, ay wala akong inaksayang sandali. Kaagad ko yung itinarak sa leeg nito. Makalipas ang ilang segundo, ay bumagsak na kagad ito sa saig.
Matapos makita ang nangyari sa kanilang kasama, ay mas lalong naging agresibo ang dalawa pang natitirang halimaw. Sabay na umatake ang mga ito sa akin. Nasunggaban ako ng isa sa leeg na siyang ikinatumba ko. Gayunpaman, hindi pa rin ako nagpatinag. Pinagsasasaksak ko ito sa tagiliran. Nang tangkain itong lumayo, ay iniyakap ko rito ang braso kong sugatan. Ginawa ko yun para hindi ito makawala sa ginagawa kong pagsaksak sa tagiliran nito. Nang bumagsak ang ulo nito sa leeg ko, ay saka lang ako tumigil. Hindi pa man nakakabawi sa sakit, ay naramdaman kong may kumagat sa kanang kong binti at hinila ako. Muli akong napangiwi dahil sa panibagong sakit na naramdaman ko. Ang ginawa ko, pilit kong iniangat ang kalahati ng katawan ko, at nang saktong abot na ng kamay ko ang halimaw, ay paulit-ulit ko itong sinaksak sa likod hanggang sa manghina at bumagsak. Nang matiyak kong wala na itong buhay, ay saka ko lang ibinagsak ang likod ko sa saig at pumikit. Carlo! Carlo! Pagamat narinig ko ang sigaw na yon ni Nadine, ay nanatili akong nakapikit. Kahit nang maramdaman kong nilapitan niya ako, ay hindi pa rin ako dumilat. Carlo! Hoy, Carlo! Carlo, gumising ka! Niyugyug niya ako sa balikat at tinapik-tapik sa pisngi. Pero nanatili pa rin akong nakapikit. Pinigilan ko rin na wag huminga nang idikit niya ang tenga niya sa dibdib ko. Carlo! Carlo, ano ba gising? Carlo, gumising ka! Gising! Nang marinig ko na parang pumipiyok na ang boses ng dalaga, ay saka lang ako dumilat. Nagulat pa ito nang makitang gising na ako. Hindi ko tuloy napigilang matawa. Kaagad naman akong napaaray matapos nitong pisilin ang balikat kong may sugat. Nakakatawa ba yun, ha? Nakakatawa ba yun? Aray ko naman! Aray ko! Nakaligtas nga ako sa mga yun. Pero mukhang sa kamay mo naman ako mamamatay, pambira ka, oo. Eh, ikaw eh. Kita na nga nag-aalala yung tao at tawanan mo pa. Nagawa mo pa talagang magpatay-patayan. Parang masaya ka pa sa ginawa mo, no? Masaya nga ako. Dahil ngayon lang ako nakontento sa isang laban. Sa dinami-dami ng gulong na pasukan ko, ngayon lang ako nasiyahan ng todo. Ganito yung gusto ko. Yung hindi sa una lang magaling ang kalaban. Ah, gusto mo pala yung ganyang kulang na lang ay mapatay ka na. Paano ngayon yan? Sinong gagamot niyang mga sugat mo? Pambihira naman, oo. Kung kaya ba ng konsensya mo na makita akong malagotan ng hiningi matapos kitang iligtas, hayaan mo na lang ako. Aray, ang sakit. Nangungonsensya ka pa talaga eh, no? Sige na nga. Nagbibiro lang naman ako. Kaya mo bang makaupo? Parang hindi eh. Aray, ang sakit ng buong katawan ko. Nang marinig ang sinabi ko na yon, ay tinulungan nito akong makaupo. Wala akong kahit na anong gamot dito. Kaya lilinisan ko na lang yung mga sugat mo at tatalian pagkatapos. Ayos lang ba sa iyon? May karayom at sinulid ka ba riyan? Gusto ko sanang tahiin mo tong nasa balikat ko. Ano? Tatahiin ko? Sigurado ka ba? Oo, para magsara. Kaya mo ba? Bakit ako tinatanong mo? Magtatahi lang naman ako. Hindi naman ako masasaktan. Ikaw ang dapat tanungin ko niyan. Kaya mo ba? Kayang-kaya. O sige, ikaw ang masusunod. Sandali lang. Ihahanda ko lang ang mga gagamitin ko. Umalis ang dalaga sa harapan ko. At saglit na naging abala sa paghahanda ng mga gagamitin nito sa panggagamot sa mga sugat ko. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ito sa tabi ko. Nagsindi muna ito ng lampara at inilagay yon sa tabi ko bago sinimulang linisin ang sugat ko. Pagkatapos nitong linisin,
at talian ang sugat ko sa binti at braso ay ang sugat ko naman sa balikat ang hinarap nito. Tatayin ko na ha. Handa ka na ba? Sa halip na sagutin ang tanong nito, ay dinampot ko ang hinubad kong damit pang itaas at ipinasok ko yon sa sarili kong bibig. Nang simulang tahiin ni Nadine ang sugat ko, ay napapikit na lang ako at tiniis ang sakit tuwing itutusok at hihilahin ito ang karayom sa balat ko. O hayan, tapos na. Pagkasabi nun, ay inalis nito ang damit na nasa bibig ko at ipinunas sa muka at katawan kong naliligo sa pawis. Maraming salamat na din ha. Wala yun. Sige na, magpahinga ka muna. Ililigpit ko lang itong mga ginamit ko. Akmang tatayo sana ang dalaga, subalit hinawakan ko siya sa braso at pinigilan. Bumalik ka sa pinagtataguan mo kanina. Anong oras pa lang? Baka mamaya may dumating pang kauri ng mga yun. Sa kalagayan ko, baka hindi ko na kayaning lumaban. Mabuti nang ako na lang ang makita nila kung sakali. Hindi ako magtatago. Kung may dumating man, ako naman ang haharap sa kanila. Kung mamamatay, di mamatay. Ang mahalaga, lumaban ako. Kapag may nangyaring masama sa'yo, paano na ang nanay mo? Paano na sila na magiging kapatid mo? Sige na, wag na matigas ang ulo. Magtago ka na. Pero paano ka? Wag mo akong isipin. Isipin mo ang sarili mo. Sige na, ayos lang ako. Sigurado ka ba? Oo nga, sige na. Iwan mo na ako rito. Gagawin ko ang gusto mo. Pero hindi ko may papangako na wala akong gagawin kung sakaling makita kitang nasa panganib. Yun ang mga katagang binitiwan ng dalaga bago umalis para magtago. Nang mapag-isa, ay napatingala na lang ako dahil tuklap ang kalahati ng bubong ng bahay. Kitang-kita ko ang maliwanag at mabituing langit. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, ay hindi ko maiwasang mapangiti matapos gumuhit sa isip ko ang nakangiting muka ng isang tao. Makalipas ang ilang saglit, ay naramdaman kong bumigat ang mga talukap sa mata ko hanggang sa tuluyan na yung nagsara. Nang magising ako, ay nasa loob na ako ng isang kwarto. Wala na ako sa bahay ni Nadine. Yun ang natiyak ko dahil hindi nasira ang bubong ng bahay at wala na rin akong makitang katawan ng halimaw sa paligid. Bumangon ako at saktong tatayo na sana ako nang bumukas ang kortina at pumasok ang isang matandang lalaki. Otomatiko akong napangiti nang makilala ko siya. Mabuti naman at gising ka na, apo. Ikaw ba talaga yan, Lo? Teka, paano ako napunta rito? Nasaan yung mga halimaw? Nasaan si Nadine? Teka. Isa-isang tanong lang. Ano ka ba naman, bata ka, oo? Pasensya na po. Naguguluhan kasi ako eh. Nagpunta kami kaninang umaga sa bahay ni Nadine. Nalaman kasi namin na pinasok yun ng mga kalibulan. Nakapagtataka ka ako. Wala namang nakatira sa bahay na yun, pero bakit yun ang pinasok ng mga aswang? Pagdating namin doon, nakita namin yung mga bangkay at naabutan ko sila din na pinapalitan ng tali ang mga sugat mo. Teka. Kalibolan? Aswang? Tama po ba narinig ko? Oo, apo, tama. Kalibolan ang tawag sa mga aswang na sumugod sa inyo kagabi. Tuwing kabilugan ng buwan, nambubulabog sila rito at walang awang ng bibiktima. Mga bata at buntis ang gustong-gusto nila biktimahin. Ibig sabihin, may mga nabiktima na po sila rito? Abay, oo. Marami-rami na rin. Tuwing kabilugan ng buwan, hindi lang iisang tao ang binabawian nila ng buhay. Sa loob ng 4 na buwan nilang pambubulabog dito, mahigit 10 tao na ang nabiktima nila. Ganun na karami? Wala po ba kayong ginagawa para pigilan sila?
Hindi po kayo lumalaban? Marami nang nagtangka. Pero lahat ng naglakas ng loob na lumaban ay nabigulan din. Kaya sa ngayon, tanging dasal na lang ang ginagawa namin tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Bakit hindi na lang po kayo umalis sa lugar na to at lumipat? Kung delikado pala rito. Marami na ang umalis. Pero marami rin ang katulad ko na hindi kayang iwan ang lugar na ito. Karamihan sa amin dito, ipinanganak at dito nagkapamilya. Kaya hindi madali na basta na lamang umalis. At isa pa, nandito ang pananim namin. Pero buhay niyo na po ang nanganganib, Lo. Hindi pa ba sapat na dahilan yun para iwan niyo po ang lugar na ito? Carlo Apo, maliban sa nanay mo, dito nakalibing lahat ng mahal ko sa buhay. Kaya kung may lugar man ako gugustuhin manatili hanggang sa mamatay ako, ito ang lugar na yon. Lo, hindi ko po ba kayo mapipilit kung yayayain ko po kayong sumama sa akin pabalik ng syudad? Patawad, Apo. Dito pa rin ako nakakaramdam ng kapayapaan sa kabila ng pambubulabog ng mga kalibolan. Saan po ba galing ang mga kalibolan na yun, Lo? Ang tagal niyo na po nakatira rito, bakit ngayon lang po sila sumulpot? Ang mga kalibolan ay aswang na nakatira sa pusod ng mga kagubatan o bundok. Matagal na panahon na silang nabubuhay sa pamamagitan ng pambibiktima ng mga hayop na nakatira sa gubat. Kung matagal na po silang panahon na nabubuhay sa pagkain ng hayop, bakit bigla po silang lumabas para mambiktima ng mga tao? Dahil wala na silang makitang hayop sa gubat. Halika, may ipapakita ko sa iyo, Apo. Pagkasabi nun, ay tumayo ang matanda at naglakad papalapit sa nakabukas na bintana. Pinilit ko namang tumayo at lumapit sa kanya. Nakikita mo ba yon? Isa yan sa pinakamalawak na gubat dito sa Bicol. Itinuro ng matanda ang isang kagubatan na abot tanaw mula sa kinatatayuan namin. Ano pong kinalaman ng kagubatan na yan sa mga nangyayari, Lo? Naniniwala kami na dyan nakatira ang mga kalibulan na umaatake rito. Pero dahil nakakalbo na, marahil ay wala na silang makitang hayop kaya lumalabas na sila para maghanap ng makakain. Ito ang pinakamalapit na lugar mula sa gubat na yan. Kaya ito ang pinupuntahan nila. At sa tingin ko, nagustuhan nila ang laman ng tao. Kaya naman bumabalik-balik sila. At kapag naubos na po ang mga tao rito, maghahanap na naman sila ng ibang lugar, ganun po ba? Ganun na nga, natumbok mo. At itong napakagandang lugar na ito, baka tuluyan na talagang mabura sa mapa. Dahil sa sinabing yon, ay inilibot ko ang paningin sa paligid. Hindi ko maitatangging maganda nga talaga ang Sitio Macabebe. Mayaman sa mga pananim, katulad ng saging, mais, mga gulay, palay at niyog. Dahil doon, halos luntian lahat ang makikita. Ang ganda pala talaga ng buong paligid kapag ganitong maliwanag. Ang daming pananim. Lo, tanim niyo po ba ang lahat ng yan? Lahat ng mga pananim na nakikita ng mga mata mo ay pag-aari ng mga tao rito sa Sitio Macabebe. Yan ang hanap buhay ng mga tao rito. Kaya kahit malayo kami sa bayan, kaya naming mabuhay. Abay, maglaga lamang kami ng kabote o mais. Busog na kagad kami. Naiintindihan ko na po kayo, Lo, kung bakit ayaw niyo pong umalis dito. Hindi po hamak na mas maganda rito kesa sa Maynila. Marami pong puno rito, kaya hindi masyadong mainit. At dahil malayo kayo sa bayan, sariwa at presko ang hangin. Hindi po katulad sa syudad na puro polusyon. Sinabi mo pa, Apo. Kung hindi nga lang sumulpot ang mga kalibolan, aba, hanggang ngayon sana, sa amin pa rin nag-aangkat ng gulay ang mga tagabayan. Simula kasi nang mabalitaan nila na may mga kababalaghang nangyayari dito sa amin, marami na ang natakot na magpunta rito.
Yun na nga po ang dahilan kung bakit naglakad po kami ni Nadine mula bayan papunta rito. Wala kasi kami masakyan eh. Ay, oo nga pala no. Nasaan po pala si Nadine? Nakita na po ba niya ang nanay niya? Nasa sementeryo pa rin siya hanggang ngayon. Sementeryo? Bakit po? Ano pong ginagawa niya ron? Binuntahan niya ang puntod ng nanay niya. Kaninang mga bandang 2:00 ko pa siya hinatid doon. Hanggang ngayon wala pa rin siya. 3 oras na siya ron. Teka, ano po sinabi niyo? Nasa puntod po siya ng nanay niya. Patay na po ang nanay niya, Lo. Tama ka, Apo. Awang-awa nga ako sa bata na yung kanina. Naglupasay matapos malaman ang nangyari. Ngayon niya lang nalaman na 3 buwan nang wala ang nanay niya. Bago naman kasi malagutan ng hininga si Susan, nakiusap siya sa amin na wag daw naming ipaalam kay Nadine ang nangyari sa kanya para daw hindi umuwi. Ano po ba nangyari? Ano pong ikinamatay niya? Sa kasamaang palad, isa siya sa nabiktima ng mga kalibulan. Binutas ang tiyan niya at kinuha ang sanggol sa loob nun. At yun ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Grabe. Umuwi si Nadine dahil 3 buwan nang hindi nagpaparamdam ang kanyang nanay. Sa terminal pa lang kagabi umiiyak na siya dahil sa sobrang pag-aalala. Kaya sigurado ako na sobra siyang nasaktan ngayon. Alam ko, Apo. Kaya nga sinabi niya kanina na gusto niya magpaiwan doon. Kaya yon, hinayaan ko na lang muna siya. Lo, pupuntahan ko po siya. Kailangan niya ng karamay. Kaya mo na maglakad. Sasamahan na kita. Hindi na po, Lo. Malapit lang naman, di ba? Madali ko naman sigurong makikita yun. O sige, ikaw ang bahala. Pagdahan-dahan ka lang at baka mapuwersa yung mga sugat mo. Sige, Lo. Salamat. Aalis lang po ako saglit. Lumabas ako ng bahay at tinakandaan papuntang sementeryo. May ilan akong nakasalubong na taga roon at tinatanguan ko sila bilang pagbati. Hindi pa man ako tuluyang nakakalapit sa sementeryo ay nakita ko na si Nadine. Nakaupo siya sa harapan ng isang puntod. Binilisan ko ang paglalakad at nang ilang hakbang na lang ang layo ko sa kanya ay narinig kong humihikbi siya. Nagpatuloy ako sa paglapit at huminto nang nasa tabi niya na ako. Nadine, nakikiramay ako. Nagpunas muna siya ng luha bago tumingin sa akin. Mabuti naman at nagising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Yung mga sugat mo, masakit pa ba? Ayos lang ako. Masakit ang mga sugat ko pero alam kong baliwala ito kumpara sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Hindi ka dapat muna nagkikikilos eh. Baka dumugo yung mga sugat mo. Ang mabuti pa bumalik ka na ulit doon. Kailangan mo pa magpahinga. Kung itinataboy mo ako dahil ayaw mong makita ko na umiiyak ka, mas lalong hindi ako aalis. Nandito ako para damayan ka, Nadine. Nawalan na rin ako ng magulang, kaya alam ko kung ano ang pinagdaraanan mo ngayon. Kung kailangan mo na mapagbubuntungan ng sakit, nandito ako. Hindi umimik ang dalaga. Nanatili lang itong nakatitig sa puntod na nasa harapan nito. Makalipas ang ilang segundo, ay nagsimula itong humikbi hanggang sa tuluyang humagulgol. Umupo ako sa tabi niya at kinabig siya pasandal sa balikat ko. Halos kalahating minuto rin kaming nasa ganong posisyon bago siya lumayo sa akin at umayos ng upo. Salamat, Carlo. Nabasa tuloy ang damit mo. Walang problema. Ano, kumusta? Nabawasan na ba ang bigat sa dibdib mo? Oo, hindi na katulad kanina na para bang sasabog na ako. Salamat ulit ha. Walang anuman. Ano yan? Anong laman yan? Ang tinutukoy ko ay ang maliit na bag na nakaibabaw sa puntod ng nanay niya.
Kinuha nito yon at binuksan. Damit, medyas, bote, at sombrero na para sa sanggol ang nakita kong laman nun. Ang saya ko pa. Nung pinamili ko ang mga yan, kulay pink lahat kasi malakas ang pakiramdam ko na babae ang magiging kapatid ko. Babae kasi ang gusto ko para may aayusan ako kapag medyo malaki na siya. Pero wala na. Hindi na mangyayari yun. Habang nagsasalita ang dalaga, ay ramdam na ramdam ko talaga ang sakit na nararamdaman niya. Hindi lang siya nawalan ng nanay, nawalan din siya ng kapatid. Pasensya ka na kung wala akong masabi para pagaanin ang loob mo. Hindi ko kasi alam kung anong dapat kong sabihin. Basta ang alam ko lang, alam ko kung gaano kasakit ang pinagdaraanan mo ngayon dahil naranasan ko na rin yan. Anong ginawa mo para makalimutan mo ang sakit? Hanggang ngayon nandito pa rin ang sakit. Siguro dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Yung tao naman na inaasahan kong magiging karamay ko, wala siyang pakialam sa akin. Kaya naman umalis na lang ako sa bahay namin. Sa halip na intindihin, itinakwil niya pa ako bilang anak niya. Kaya ka ba nagpunta rito? Nagpunta ako rito dahil gusto kong lumayo muna sa magulo kong buhay at makapag-isip-isip. Pero babalik din naman ako sa amin. Ang lungkot din pala ng buhay mo. Kaya pala, nasabi mo na hindi lahat ng may pera ay masaya. Simula nang mawala si Mama, hindi na ulit ako nakaramdam ng totoong saya. Pero hindi halata sa'yo na hindi ka masaya sa buhay mo at may pinagdaraanan ka. Dahil katulad mo, ayoko rin na may makakita na mahina ako. Paano mo nasabi na ganyan ako? Kagabi sa terminal, alam kong umiiyak ka. Pero nagpunas ka muna ng luha bago ka umarap sa akin. Tapos ito, ngayon ulit. Nung buhay pa kasi ang nanay ko, palagi niyang sinasabi sa akin na kahit daw hinang-hina na ako, dapat hindi ko pa rin yun ipakita sa ibang tao. Kaya minsan, kahit sa kanya, hindi ko pinapakita na nahihirapan ako. Nasanay ako na sinasarili lang ang mga problema ko. Pero minsan pala, kailangan mo rin bawasan ang bigat ng sakit na nararamdaman mo. Ayaw mo ba subukan? Ang umiyak? Ayoko. Isang paraan lang ang alam ko para maglabas ng sakit. Pakikipagbasag ulo? Ganun ba? Parang ganun na nga. Kaya pala kinawawa mo yung mga kalibulan kagabi. At ang saya mo pa kagabi, kahit puro sugat ng katawan mo. Ang mga salot na yun, sila pala ang pumatay sa nanay ko. Sa susunod, ako na ang makikipagpatayan sa kanila. Anong sa susunod? Napatay ko na yung lahat, hindi ba? Hindi ba nabanggit sa'yo ni Lolo Ambo na meron pang iba? Marami raw yun sila. Kaya nga mas lalong natakot ang mga tao matapos nilang makita na may napatay tayong kauri ng mga kalibulan. Siguro raw, nasusugod yung iba para magiganti. Walang nabanggit sa akin si Lolo. Kung totoo yung sinasabi mo, dapat pala tayong maganda. Anong maganda? Hindi ka aalis? Aalis? Saan naman ako pupunta? Nanganganib na ang buhay mo rito. Sa susunod na sumugod na mga kalibulan, sigurado ako na walang sino man sa mga taga rito makakaligtas. Kaya tumakas ka na. Anong tumakas ang sinasabi mo, Nadine? At kung nanganganib pala ang lahat, bakit ako lang ang tatakas? Paano ka? Paano ang mga tao rito? Ayos lang sa akin kahit mamatay na ako. Wala na rin naman akong pupuntahan. Wala na rin si nanay. Pero ikaw, may mahal ka pa sa buhay na pwedeng balikan. Hindi ako tatakas. Lalo na ngayon nasa bingit ng kamatayan pala ang lahat ng tao rito. Dahil sa ginawa kong pagpatay sa mga halimaw na yun.
Kung ganun ikaw ang bahala. Matagal pa naman bagong susunod na kabilugan ng buwan. Posible pang magbago ang isip mo. Hindi na magbabago ang isip ko, Nadine. Hindi ko ugaling tumakas sa lahat ng uri ng laban. Doon na natapos ang pag-uusap namin ni Nadine. Dahil hindi na siya ulit nagsalita, kaya hindi na rin ako umimik. Napatingala ako sa langit nang bigla yung magliwanag dahil sa biglaang pagkidlat. Hudyat yun. Nauulan. Nadine, hindi pa ba tayo uuwi? Malapit ang dumilim at mukhang uulan pa. Balik na lang ulit tayo bukas. Malapit lang naman eh. Nanatiling walang imik ang dalaga, pero tumayo ito at naunang maglakad. Nang makarating kami sa bahay ni Lolo Ambo, ay doon lang ulit ito nagsalita. Lolo Ambo, uuwi lang po muna ako sa bahay namin. Aba, bakit ka uuwi? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Na pwede kang tumuloy dito hanggat hindi pa naayos ang bubong ng bahay ninyo. Sa may kusina lang naman po banda na alis ang bubong. Buo pa rin naman po ang bubong sa kwarto. Kaya may matutulugan pa po ako. Sige po, alis na po ako, Lolo Ambo. Ngunit hindi pa man nakakatatlong hakbang ang dalaga, ay humarang na ako sa daan niya. Ops! Hindi ka pwedeng matulog doon mag-isa, delikado. Dito ka na muna. Huwag ka mag-alala. Matagal pa ang susunod na kabilugan ng buwan, kaya walang mangyayaring masama sa akin. At isa pa, gusto ko kasi munang mapag-isa. Tumingin muna ako kay Lolo Ambo, at nang tumango ang matanda, ay saka ko lang ulit binalingan si Nadine. O sige, kung yan ang gusto mo, hatid na lang kita ron. Huwag na, Carlo. Hindi ka pa magaling. Magpahinga ka na lang. O siya, paano? Alis muna ako. Mang Ambo, alis na po ako. Nang lampasan ako ng dalaga, ay sinundan ko na lang siya ng tingin. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko sana siyang samahan. Pero sa kanya na nanggaling na gusto niya munang mapag-isa, kaya hindi ko pwedeng ipilit ang gusto ko. Huwag ka mag-alala, Apo. Walang mangyayaring masama sa kanya. Katatapos lang ng kabilugan ng buwan, kaya matagal-tagal ulit bago may bumalik na kalibulan dito sa baryo. Sabihin na natin ganun nga, Lo. Pero may pinagdaraanan kasi siya. Baka mamaya kung anong maisipin niyang gawin sa sarili niya. Baka Diyos na batayang sila din. Kaya alam kong hindi niya gagawin yon. Dahil alam niyang kasalanan yon. Sana nga po, Lo. Pupuntahan ko po kagad siya bukas ng umaga para kumustahin. Ayos! Magandang ideya ang naisip mong yan. Siya nga po pala, Lo. Totoo po ba na susugod po ang mga kalibulan para ipaghiganti po ang mga kauri nila na napatay ko? Yan ang nakikita kong bagyayari, Apo. Dahil pamilya ang tingin nila sa isa't isa. Kaya sa oras na may hindi bumalik na isa sa kanila, siguradong lalabas sila sa gubat para alamin ang nangyari. Yan din ang tingin ng iba pang mga matatanda rito sa lugar na ito. Kaya nababahala sila sa posibleng mangyari na maaaring maghiganti ang mga kalibulan. Nasa na po ba yung mga bangkay ng kalibulan? Ililibing na lang po ba natin para hindi makita ng mga kasamahan nila? Kahit ilibing natin sila ng ilang metro sa ilalim ng lupa, maaamoy at maaamoy yun nila. Sinunog na namin kaninang umaga ang mga katawan. Gayunpaman, alam namin na malalaman pa rin nila yon. Kung ganun, Lo, lumikas na po kayo. Sabihan niyo po mga tao habang matagal pa bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Para naman maiwasan natin ang pagdanak ng dugo dito. Nag-usap-usap na kami kanina. Buo pa rin ang desisyon namin na huwag umalis. Pero sa pagkakataong ito, lalaban na kami para sa aming mga buhay.
Hindi ko po maintindihan kung bakit gugustuhin niyo pang mamatay kaysa ang umalis. Pero kung yan po ang desisyon niyo, Lo, sasamahan ko po kayong lumaban. Alam kong yan ang sasabihin mo, Apo. Dahil kilala kita. Kahit hindi tayo masyado nagkasama, alam ko na matapang ka katulad ng tatay mo. Tanda-tanda ko pa nung unang beses siyang ipinakilala ng nanay mo bilang nobyo. Nilabasan ko siya ng isang itak. Pero hindi man lang siya nagpakita ng takot, ni hindi man lang kumurap ang mata. Handa raw siyang mamatay kung yun ang makapagpapatunay na totoo talaga siya sa anak ko. Biruin mo yun. Huwag niyo po akong ikumpara sa kanya. Dahil magkaiba kami. Aba, teka. May nangyari ba na hindi ko alam? Abay, bakit parang galit ka sa kanya, Apo? Ano ba nangyari? Mahabang kwento, Lo. Ang masasabi ko lang po, wala na akong tatay. Jesus Mariosep, hindi ko alam kung ano ang rason kung bakit mo nasasabi yan. Pero kung ano man ang gulong namamagitan sa inyong mag-ama ngayon, abay sana maayos nyo yan. Magkakaayos lang po siguro kaming dalawa kung tanggap niya ang pagkakamali niya. Tanggap ko naman po ang pagkakamali ko, Lo eh. Pero siya, tingin niya sa lahat ng mga ginagawa niya tama. Siya ang palaging tama. Sinubukan nyo na bang pag-usapan ng masinsinan ng problema nyong dalawa? Kasi kung hindi pa, talagang hindi kayo magkakaayos. Sinubukan ko pong makipag-ayos. Pero puro mali ko na lang pong nakikita niya. Bulag po siya sa sarili niyang mga pagkakamali. Pambihira. Mukhang ang laki-laki ng galit mo sa kanya. Pero Apo, kahit anong mangyari, kahit bali-baligtarin man ang mundo, tatay mo pa rin siya. Sana, manaig pa rin dyan sa puso mo ang pagpapatawad. O siya, mukhang luto na yung niluluto ko mais. Titignan ko lang saglit. Ako na po, Lo. Pagkasabi nun, ay tumayo ako, papunta sa kusina. Nang makitang luto na yon, ay naglagay ako sa plato at bumalik sa kinaroroonan ng matanda. Nagluto lang ako nito para matikman mo. Pero kung gusto mo maghapunan ng kanin, abay meron naman akong sinaing doon. Ayos na po sa akin tong mais, Lo. Hindi rin naman po ako sanay kumain ng kanin kapag gabi ni. Ngayon ko lang naalala. Dapat pala binigyan ko kanina si Nadine para naman may naiuwi siya. Kung ganun, dadalang ko na lang po siya. O sige, ikaw ang bahala. Dalhan mo siya para makakain din siya nitong mais. Nang marinig ang sinabing yun ng matanda, ay bumalik ako sa kusina at naglagay ng ilang pirasong mais sa isang baunan. Lo, saglit lang po Hatid ko lang po ito kay Nadine. Babalik din po kagad. O sige, mag-iingat ka. Pagkasabi nun, ay lumabas na ako ng bahay. 7:00 pa lang ng gabi, subalit tahimik na kagad ang paligid at nakapinid na lahat ng pinto at bintana ng bawat bahay. Hindi kalayuan ang bahay ng dalaga, kaya makalipas lamang ang 2 minutong paglalakad, ay nakarating na ako sa tapat ng bahay nito. Ilang beses akong kumatok bago bumukas ang pinto. Natutulog ka na ba? Pasensya sa storbo May dala akong mais. Pinabibigay ni Lolo. Hindi ka na sana nag-abala pa. Pero salamat, Carlo. Walang anuman. O sige, una na ako Isara mo na ulit ang pinto. Sige, pakisabi kay Mang Ambo. Salamat. Tumango lang ako bilang pagtugon sa sinabi nitong yon. Hinintay ko munang isara nito ang pinto bago ako tumalikod at naglakad pabalik. Saktong pagdating ko sa bahay ay saka naman bumuhos ang malakas na ulan.
Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala para sa dalaga, lalo na't sira ang bubong ng bahay nito. Hindi ka pa ba matutulog, Apo? Abay, mauuna na ako. Kanina pa akong inaantok. Sige po, Lo. Sunod na lang po ako. Naupo muna ako sa tabi ng bintana at tumingin sa labas. Nang mga sandaling yun, parang bigla akong nakaramdam ng panghihina. Parang ngayon lang ininda ng katawan ko ang pagod. Ang dami palang nangyari sa loob ng isang araw at isang gabi. Nagtagal pa ako ng ilang minuto sa tapat ng bintana bago ko yun isinara. Pagkatapos nun ay pumasok na ako sa silid at nahiga sa tabi ni Lolo Ambo. Mabilis ang naging paglipas ng mga araw at linggo. Naramdaman ko na lang na parang ayaw ko na ring lisanin ang lugar na yon. Sa loob ng maikling panahon ay naramdaman kong hindi ako mag-isa. Naramdaman kong maging masaya sa kabila ng nalalapit na panganib na kakaharapin namin. Isang gabi, bago sumapit ang kabilugan ng buwan, napagpasya namin na magkaroon ng maliit na kasiyahan. Nagtipon-tipon kaming lahat sa labas at nagsalo-salo. Ideya yon ni Lolo Ambo para daw kung sakali ay may babaunin kaming masayang alaala sa kabilang buhay. Pagkatapos kumain, nagpatugtog si Lolo ng lumang tugtugin gamit ang kanyang radyo. Dahil awiting pag-ibig, magkakapareha ang sumayaw. Mula sa tabi ko, naramdaman kong siniko ako ni Lolo Ambo. Nang lingunin ko siya, sinenyasan niya ako na lapitan si Nadine. Nag-ipon muna ako ng lakas ng loob bago ako tumayo at naglakad papalapit sa dalaga. Tumayo ako sa harapan niya at inilahad ang isa kong palad. Nadine, pwede ba kitang maisayaw? Sa halip na sagutin ang tanong ko, ay tumayo siya, sabay patong ng isa niyang kamay sa kamay ko. Naglakad kami, papunta sa iba pang mga sumasayaw. At nang makahanap ng pwesto, ay humarap na kami sa isa't isa. Ipinatong niya ang dalawa niyang braso sa balikat ko, habang ang mga kamay ko naman ay nasa bewang niya. Habang sinasabayan namin ang tugtog, ay nakatitig lang ako sa kanya. Nang mga oras na yun, ay natiyak kong hindi simpleng paghanga lang ang nararamdaman ko para sa dalaga. Nang matapos ang kasiyahan na yon, ay tumulong muna kaming magligpit bago ko hinatid pa uwi si Nadine. Carlo, gusto mo bang magkape muna sa loob? Hindi na. Para makapagpahinga ka na. Anong oras na rin eh. Kung ganun, salamat sa paghahatid sa akin, ha? Pagkasabi nun, ay bigla itong tumingkayad at dinampian ako ng halik sa pisngi. Bigla akong nanigas sa aking kinatatayuan dahil doon. Para ba akong naging ribulto? Para akong binuhusan ng napakaraming yelo. Alam kong hindi na ako bata para maramdaman ang kilig. Pero ng mga sandaling yun, ay hindi ko talaga maiwasang kiligin. Sige, pasok na ako, Carlo. Hinintay ko munang makapasok ang dalaga at maisara ang pinto bago ako napahawak sa dibdib ko dahil biglang bumilis ang tibok nito. Habang naglalakad pabalik, ay paulit-ulit na bumalik sa isip ko ang nangyari. Dahil doon, hindi ko namalayan na lumampas na pala ako sa bahay ni Lolo Ambo. Carlo, Apo! Hoy, saan ka mapupunta? Nang marinig ko ang boses na yun ng matanda, ay saka ko lang napansin na lampas na pala ako. Nagtataka tuloy ang tingin sa akin ni Lolo. Wala po. Dito lang po, magpapahangin.
Bakit parang wala ka sa sarili habang naglalakad? Halika na nga rito. Abay, kanina pa kitang hinihintay eh. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niyo ng matanda. Naglakad ako papalapit at pagpasok ko ay saka ko nakita na naroon ng ilan sa mga kalalakihan sa lugar namin. Nandito raw sila dahil gusto nilang iasa sa iyo ang tungkulin na talunin ang Panginoon ng mga kalibulan. Naniniwala sila sa kakayahan mo sa pakikipaglaban na po. Panginoon? Tama bang narinig ko? May Panginoon sila? Oo, Apo. Ang pinakamatanda sa kanilang lahat. Higit itong mas mabilis at malakas kumpara sa iba. Kaya itinuturing nila itong pinuno. Saglit akong nawalan ng imik. Iniisip kong dapat ko bang tanggapin ang alok ng mga kausap ko. Kung totoo ang sinasabi ng mga ito na pambihira ang lakas ng nasabing aswang, siguradong wala akong pag-asang manalo. Kung tatanggapin ko po yung sinasabi nyo, para ko na rin po kayong pinaasa na kaya kong talunin ang aswang na yon. Ayoko po kayong mabigo dahil sa akin. Naniniwala kami sa katapangan mo, Apo. Kung sakali mang hindi ka magtagumpay, kasama mo pa rin kami hanggang sa huli. Kung ganun sige o, payag na po ako. Pero hindi po ako nangangako na kaya kong manalo. Ang maipapangako ko lang ay gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sapat na sabi nyo na po. O siya, sige na. Magsiuwi na kayo mga kasama at baka inihintay na kayo ng mga asawa ninyo. Bago umalis ang mga bisita, ay lumapit muna sila sa akin at nagpasalamat. Sinabi ko naman sa kanila na saka na lang sila magpasalamat sa akin kapag tapos na ang lahat. Nang wala na sila, ay nilapitan ako ni Lolo Ambo. Umamin ka na ba sa nararamdaman mo kay Nadine, Apo? Po, umamin? Ano po bang ibig niyo sabihin? Ay, nako. Huwag ka na magkailak sa akin. Pinagdaanan ko na rin yan. Alam ko may pagtingin ka sa kanya. Ano? Nagtapat ka na ba? Si Lolo talaga Pero Lo, hindi pa po Saka na lang siguro. Kapag maayos na po ang lahat. Anong saka na lang? Paano? Kung hindi ka na magkaroon ng pagkakataon, sige nga. Sa tingin ko naman, ay may pagtingin din siya sa'yo. Sana nga, Lo. Pero saka ko na lang po problemahin yun. Sa ngayon, kailangan ko muna mag-isip kung ano ang gagawin ko bukas para tapatan ang lakas ng aswang na yun. Kailangan mo ba ng armas, Apo? May nakatago ako rito. Bigay pa ito sa akin ng tatay ko nung siya ay buhay pa. Pagkasabi nun, ay pumasok ang matanda sa kwarto at nang lumabas ito, ay may bitbit ng isang mahabang bagay. Namangha ako nang mati ako kung ano yun. Isa yung katana o mas kilala bilang samurai sword. Nang iabot yun sa akin ni Lolo, ay kaagad ko yung hinugot. Kuminang ang talim nito matapos maalis mula sa kaluban. Lo, ipapagamit mo sa akin yan? Kung makakatulong ba yan bakit hindi? Alam mo ba kung paanong gumamit niyan? Ngayon lang po ako nakahawak ng katana. Pero kaya ko naman po itong dalhin at gamitin. Mabuti naman kung ganon. Alam mo ba, Apo? Simula nang ibinigay sa akin yan ng tatay ko, ni minsan hindi ko man lang yan tinangkang hugutin. Pakiramdam ko kasi, masusugatan ako sa oras na ginawa ko yon. Kaya itinago ko na lang. Kung gusto mo sa'yo na lang yan. Ipapamana ko na sa'yo. Gusto ko sana pero wala naman akong paggagamitan yan. Kaya itabi nyo na lang po ulit pagkatapos ko pong gamitin bukas. Kanina parang hindi ka sigurado na mananalo ka. Pero ngayon, mukhang mataas na ang kumpiyansa mo, Apo. Parang ganun na nga po, Lo. Handa na po akong harapin ng aswang na yun. Tignan ko lang kung matalas pa ang ngipin niya kaysa sa talim ng katana na to.
Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon ni Lolo, ay nagpaalam na siyang matutulog. Ako naman ay nanatili pa ring gising at pinag-aralang gamitin ang hawak-hawak na armas. Nang hindi makontento, ay lumabas ako ng bahay at lumapit sa sagingan. 3 puno ang sabay-sabay na naputol at bumagsak matapos ko yung atakihin. Nasisiyahan akong naglakad pabalik sa loob ng bahay matapos kong matiyak kung gaano katalim ang sandata na hawak ko. Kinabukasan, maghapon kaming abala sa paghahanda para sa nalalapit na paglabas ng bilog na buwan. Tumulong ako sa pagkuha ng mga sanga ng kahoy para gawing sibat. Ibinigay namin yon sa mga kababaihan para may magamit silang pandepensa kung sakaling may lumapit na aswang sa kanila. Bukod doon, sinabihan ko rin sila na magdala ng bawang at asin. Kinagabihan, 9:00 pa lang, ay paisa-isa nang sumulpot ang mga kalibulan. 2 sa mga kasama ko ang kagad na nasugatan matapos makalmot, kaya sinabihan ko na magtago na lang din para hindi na madagdagan ang sugat. Nang lumalim ang gabi, dumating na ang hinihintay ko. 5 kalibulan ang dumating kasama na roon ang pinuno ng mga ito. Nasabi ko yon na ang pinuno nila dahil ito ang nangunguna. Nang makita nito ang nakakalat na bangkay ng mga kauri nito, ay bigla itong umatungal sa galit. Dahil putol ang mga katawan ng mga aswang, sa akin tumuon ang atensyon nito. Nang mga oras na yon, ay hawak ko sa kamay ko ang katana. Kaya nalaman ng aswang na ako ang pumatay sa mga kauri nito. Hindi ko inaasahan ang naging mabilis nitong pagkilos. At bago pa man ako makaiwas, ay nagawa na nitong kalmutin ako sa likod. Umayos ako ng tayo kahit sobrang sakit ng natamo kong sugat. Subalit hindi pa man ako tuluyang nakakabawi, ay muli na naman itong umatake sa akin. Dahil doon, nabitiwan ko ang hawak kong armas at tuluyan na akong napaluhod. Pakiramdam ko, tatakasan na ako ng ulirat dahil parang gusto nang pumikit ng mga mata ko. Tumingin ako sa paligid at nang makita kong hirap na rin sa pakikipaglaban ng mga kasama ko, ay bigla akong nagkaroon ng lakas. Dinampot ko ang nabitiwan kong armas at inihagis ko yun papunta sa isang kalibulan na nasa bubong ng isang bahay kung saan naroon si Nadine nagtatago. Saktong tumama ang katana sa katawan ng aswang, kaya nahulog yun. Dahil wala na akong sandata, dinukot ko sa bulsa ko ang nakel. Ito ang armas na palagi kong ginagamit kapag napapasabak ako sa trouble nung nasa Maynila pa ako. Saktong kakatapos ko lang isuot ng nakel nang biglang may aswang na sumugod. Ang ginawa ko, umikot ako at inaperkat ko ang aswang. Bumaliktad ito sa ere. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Sunod-sunod na suntok sa muka at dibdib nito ang pinakawalan ko. Hindi ko ito tinigilan hanggang sa nawalan na ng balanse at bumagsak. Pero maya-maya lang ay bumangon ulit. Susugod na naman sana ito, subalit naudlot yon dahil bigla na lang may tumagos na katana sa tiyan nito. Mula sa likuran ng aswang ay nakita kong nakatayo si Nadine. Siya ang sumaksak sa aswang. Akala ko ay babagsak na ito, subalit nagulat ako nang bigla na lang itong umikot paharap sa dalaga. Bagaman hindi ko inaasahan na yun ang gagawin ng aswang, naging mabilis pa rin ang pagkilos ko. Nilapitan ko ito at hinugot ang armas na nakabaon sa likuran nito at pagkatapos ay winasiwas ko yun. Wala pang 1 segundo, nahati na ng 2 ang katawan nito. Magkahiwala yun na bumagsak sa lupa. Ayos ka lang ba? Hindi ka na dapat lumabas eh. Gusto ko lang naman makatulong. Ano ka ba? Munti ka na nga mapahamak dahil sa ginawa mo eh. Dito ka lang sa tabi ko. Huwag kang lalayo. Pagkasabi nun, nilapitan ko siya at hinawakan sa kamay. Dahil wala na ang pinuno ng mga kalibulan, ang hinarap ko naman
ay ang iba pang mga aswang na buhay pa. Naging madali sa akin na ubusin ang mga ito dahil ang ilan ay sugatan na rin. Nang matapos ang madugon laban, laking pasasalamat ko dahil walang nawala sa amin. Pero halos lahat kami ay sugatan. Makalipas ang 3 buwan. Uy, ano na? Tititigan mo na lang ba ang bahay nyo? Hindi ka pa magdo-doorbell? Ilang minuto na tayo nakatayo dito sa labas Nag-aalangan kasi ako eh. Paano kung hindi na naman maging maganda ang pag-uusap namin? Ano ka ba? Ngayon ka pa ba atras? Ang layo ng biniyahe natin At isa pa, napag-usapan na natin to, hindi ba? Ang sabi mo, buo na ang loob mo na harapin siya. Oo nga. Pero paano kung ayaw niya pala akong makita? Bago ako umalis sa bahay na to, natatandaan kong itinakwil niya na ako eh. Tatay mo pa rin siya. Ilang buwan kayo hindi nagkita. Kaya sigurado kung namimiss ka na niya. Kaya sige na, mag-doorbell ka na. Para malaman na nila na nandito ka. Nagpakawala muna ako ng malalim na buntong hininga bago ko pinindot ang doorbell. Makalipas lamang ang ilang segundo, ay bumukas ang pintuan ng bahay namin at mula roon ay lumabas si Tita Helena. Nang makita niya ako, ay tumakbo siya kagad papalapit sa gate at binuksan yon. Nagulat pa ako nang bigla niya akong yakapin. Maluwa-luwa siya nang bitiwan ako. Mabuti naman at bumalik ka na, Carlo. Matagal ka na naming hinahanap. Ang akala namin, may nangyari ng masama sa'yo. Ayos lang po ako, tita. Si Papa po nandyan ba? Nasa kwarto. Halika kayo sa loob. Sigurado matutuwa yun kapag nakita ka. Ay tita, sandali. Si Nadine nga po pala, nobya ko. Nadine, siya si Tita Helena. Magandang araw po, ma'am. Anong ma'am? Simula ngayon, tita na lang ang itawag mo sa akin. Nobya ka ni Carlo, kaya pamilya ka na rin namin. Pakiramdam ko na mga sandaling yon ay biglang naglaho ang lahat ng sama ng loob ko kay Tita Helena matapos kong marinig ang sinabi niyang yon kay Nadine. Sa tingin ko, nabulag lang talaga ako sa galit ko noon, kaya hindi ko nakita ang taglay niyang kabaitan. Pumasok kami sa loob ng bahay at dumiretso na sa kwarto ni na Papa. Biglang nangilid ang mga luha ko nang maabutan ko siyang nakaupo. Tulalang nakatitig sa labas ng bintana habang yakap-yakap ang litrato ko. Pagkaalis mo, sobra siyang nagsisi sa mga sinabi niya sa'yo. Kinabukasan nun pinuntahan ka namin sa tinutuluyan mo, pero hindi ka namin nakita. Hinanap ka namin kung saan-saan, pero hindi ka namin mahagilap. Ang akala niya ay may masama nang nangyari sa'yo. Kaya simula nun, ay palagi na siyang tulala. Nang marinig ko ang sinabing yun ni Tita Helena, ay tuluyan ng pumatak ang mga luha ko na kanina ko pa pinipigilan. Naglakad na ako, papalapit kay Papa at huminto sa harapan niya mismo. Nakita ko kung paano nagbago ang ekspresyon ng mukha nito nang makita ko. Naramdaman kong nanghina ang mga tuhod ko, kaya lumuhod ako at isinubsob ang mukha ko sa tuhod nito. Pa! Patawad pa! Patawad! Yun ang paulit-ulit kong binigkas habang umiiyak sa tuhod niya. Naramdaman kong hinaplos niya ang likod ko, kaya nag-angat ako ng muka. Umiyak na rin siya nang magtama ang mga mata namin. Ako ang patawarin mo, anak. Ang laki ng pagkukulang ko sa'yo. Naging makasarili ako. Sarili ko lang ang iniisip ko. Kalimutan na po natin ang lahat pa. Hindi pa naman huli ang lahat. Para magsimula ulit. Oo, anak. Magsisimula tayo ulit. Pagkasabi nun, ay nagyakapan kaming dalawa ng maigpit. Ang akala ko, anak, hindi na ulit kita makikita at mayayakap pa. Pasensya na po kayo kung nag-alala po kayo sa akin.
Kinailangan ko po kasing lumayo muna para makapag-isip-isip. Ang mahalaga ngayon, anak, ay nandito ka na ulit. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon na makasama ka ulit. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun ni Papa, ay tuluyan na kaming nagkaayos. Bumalik na rin ang dating sigla sa katawan niya, kaya naging normal na ulit ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal kami ni Nadine at bumalik kami sa Sitio Macabebe para dun bumuo ng masayang pamilya.